Ang serye ay tungkol sa pag-ibigan ng dalawang estranghero na nagkita sa tatlong biyahe at nagkakasama sa loob ng 12 gabi. Ang bidang babae, si Han Yo-kyung, ay lumipat sa Amerika kasama ang kanyang ina pagkatapos ng high school. Masikap siyang nagtrabaho, nagpapalaki sa kanyang pangarap na maging isang mahusay na fotograpo. Sa pagkakataong ito, sumama siya sa grupo ng fotografiya ng universidad para magtrabaho sa Nepal. Ang pinuno ng grupo ng fotografiya ay ang dating kasintahan ni Han Yo-kyung. Dahil sa lihim na tulong ng kanyang dating kasintahan at sa kanyang limitadong kakayahan, si Han Yo-kyung ay naalis sa saringan para sa isang kilalang studio. Sa hindi pagkaunawa sa kanyang sariling kakayahan, sinisipan niya ang kanyang dating kasintahan sa pakikialam sa mga bagay na hindi niya dapat. Sa paliparan sa Korea, habang naghihintay ng konektadong flight patungong Nepal, adalos-dalos na nagpasya si Han Yo-kyung na umalis sa grupo ng fotografiya. Ang mapangahas na desisyong ito ay nagbukas ng bagong paglalakbay para kay Han Yo-kyung. Ang pangunahing lalaki, si Cha Hyun-oh, ay lumipat sa Japan kasama ang kanyang mga magulang mula pa noong bata. Palagi niyang pinangarap na maging isang mananayaw, ngunit sa matinding pagtutol ng kanyang ama, isa na lamang siyang ordinaryong empleyado ng opisina sa isang kumpanya sa hapon. Ang panggigipit mula sa trabaho at pang-araw-araw na buhay ay nagdulot ng mental breakdown kay Cha Hyun-oh. Nagpasya siyang maging tapat sa sarili, talikuran ang lahat upang bumalik sa Korea at magsimula ng isang backpacker trip. Dahil sa biglaang pagkawala, binomba ng kanyang pamilya at mga kasamahan si Cha Hyun-oh ng mga tawag, ngunit hindi siya nag-abala. Sa puntong ito, gusto lang ni Cha Hyun-oh na makahanap ng isang mapayapang lugar para sa kanyang sarili. Habang nagpuproseso ng customs, hindi sinasadyang nawala ni Han Yo-kyung ang kanyang pitaka. Wala siyang cash at bank card, kaya kinailangan niyang makipag-ugnayan sa kanyang matagal ng matalik na kaibigan. Ibinigay ng kaibigan ang address ng bahay nito kay Han Yo-kyung. Dahil walang Korean won para sumakay ng taxi, napilitan si Han Yo-kyung na makisakay. Ang aksyon na ito ang nagdala sa kanya upang makilala ang kaibig-ibig na may-ari ng guest house, si Lee Baekman. Ang masiglang may-ari ay pinasakay si Han Yo-kyung hanggang sa lugar na kailangan niya at inanyayahan siyang bisitahin ang kanyang guest house kung may pagkakataon. Gumamit si Han Yo-kyung ng dahilan na makikituloy siya sa bahay ng kaibigan para tumanggi. Nang makita na mukhang malungkot si Han Yo-kyung, pinayuhan siya ng may-ari ng guest house na pumunta sa kalapit na Jungsan Peak at sumigaw ng malakas para maibsan ang kanyang stress. Nang araw na iyon, may dumating na panauhin sa guest house na walang dalang bagahe, si Cha Hyun-oh. Ipinakilala ng tagapamahala kay Cha Hyun-oh ang mga pasilidad ng guest house. Ngunit si Cha Hyun-oh ay walang interes, ayaw makinig at gusto lang pumunta sa silid upang magpahinga. Dahil walang dalang bagahe, humiram si Cha Hyun-oh ng isang set ng damit mula sa tagapamahala. Pagkatapos, lumabas siya at pinahiram pa ng may-ari ng guest house si Cha Hyun-oh ng isang peres ng sandalyas. Si Han Yo-kyung, matapos iwan ang kanyang mga gamit sa bahay ng kaibigan, ay lumabas na may hawak na kamera upang maghanap ng inspirasyon, gumagala at kumukuha ng mga litratong walang buhay. Naalala ni Han Yo-kyung ang sinabi ng kanyang dating kasintahan na ang kanyang mga litrato ay walang damdamin at paulit-ulit. Sa kalituhan, napunta siya sa isang lumang tindahan ng litrato, tinitingnan ang mga pandekorasyon na bagay at ang mga litratong puno ng nostalgia sa loob. Nagtatakang sinabi ng may-ari ng tindahan na ang mga litrato na kinunan ng kanyang mga matang puno ng kwento ay tiyak na magiging kawili-wili. Ang mga salitang iyon ay nagpaalab ng inspirasyon kay Han Yo-kyung at sumakay siya sa bus. Ito rin ang unang pagkakataon na nagkita silang dalawa. Sa bus, naalala ni Han Yo-kyung ang sandali ng una niyang pagkikita sa kanyang dating kasintahan. Sa pakiramdam na naiinis dahil sa hangin na humahampas sa kanyang mukha, isinara niya ang bintana at dahil sa labis na lakas ay nasugatan ang kanyang kamay. Marahil dahil sa sobrang sakit o marahil dahil sa sobrang kalungkutan, patuloy na bumuhos ang luha ni Han Yo-kyung. Napansin siya ni Cha Hyun-oh na nakaupo sa tabi niya at binigyan siya ng tissue. Sa harap ng kabaitan ng estranghero, tumanggi siya at piniling bumaba ng bus. Nang makababa, nagulat si Han Yo-kyung na naiwan pala niya ang kanyang kamera sa bus. Dali-dali siyang tumakbo pagkatapos ng bus, ngunit huli na ang lahat. Si Han Yo-kyung ay walang magawa at tanging ang plaka ng sasakyan lang ang natatandaan niya. Sa sandaling ito, huminto ang bus, bumaba si Cha Hyun-oh at tumakbo patungo kay Han Yo-kyung habang hawak ang kamera. Bagaman medyo lumana ang tagpong ito, ayaw agad ibigay ni Cha Hyun-oh ang kamera. Alam ni Cha Hyun-oh na si Han Yo-kyung ay katulad niya, parehong malayo sa tahanan. Nadama ni Cha Hyun-oh na napaka-interesante ng pagtatagpong ito. Walang hiya siyang humingi ng isang pagkain kay Han Yo-kyung. Pumayag si Han Yo-kyung na ilibre siya ng naengmyeon cold noodles at tinuruan siya kung paano ito kainin. Nagtatakang nagtanong si Cha Hyun-oh kung bakit gusto niya ang naengmyeon. Sumagot si Han Yo-kyung na hindi ito nangangailangan ng palamuti, mabilis ihanda at mabilis din kainin. Hindi sumuko si Cha Hyun-oh, nagpatuloy sa paghahanap ng pag-uusapan kay Han Yo-kyung. Bigla siyang nagsalita ng Hapon, hindi naintindihan ni Han Yo-kyung, huminto sa pagkain at tumingin kay Cha Hyun-oh na may pagtataka. Agad siyang nagpaliwanag na iyon ay isang parirala na itinuro sa kanya ng kanyang lolo na nangangahulugang dapat kang kumain ng busog upang magkaroon ng lakas na malampasan ang mga paghihirap, lalo na pagkatapos umiyak. Dapat kang kumain ng busog. Ang pangusap na iyon ay nagpadama kay Han Yo-kyung ng aliw at tahimik siyang kumain ng pansit. Nagpatuloy si Cha Hyun-oh sa pagpapakilala sa sarili na siya ay mula sa Japan, 25 taong gulang at aalis sa Korea pagkatapos ng 4 na araw. Sa harap ng estrangherong lalaki na ito, pinili ni Han Yo-kyung na manahimik. Naramdaman niya na hindi na kailangang sabihin sa kanya ang kanyang kwento dahil
dahil hindi na sila magkikita pa. Matapos kumain, lumapit si Cha Hyun-oh sa counter para magbayad dahil nawawala ang pitaka ni Han Yok-kyung at mayroon na lang siyang ilang barya na hindi sapat para bayaran ang pagkain, kaya binayaran ni Cha Hyun-oh ang kabuuan. Naramdaman niya na ang pagkikita nila ay tadhana at normal lang na ilibre niya ito ng isang kainan. Ayaw ni Cha Hyun-oh na mag-alala pa si Han Yok-kyung. Sinabi niya na sa susunod na magkita sila, hindi na siya kailangang maging formal, tutal, magkaedad lang sila. Sinunod ni Han Yok-kyung ang payo ng may-ari ng guest house at pumunta sa Jumsan Peak. Tumayo siya sa tuktok ng bundok, huminga ng malalim at sumigaw ng malakas at pagkatapos sumigaw, gumaan din ang kanyang pakiramdam. Sa daan pababa ng bundok, medyo napagod si Han Yok-kyung kaya umupo siya sa isang upuan sa gilid ng daan at kinuha ang kanyang kamera upang kumuha ng larawan. Maya-maya, nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Nang magising siya, natuklasan ni Han Yok-kyung na may tao sa tabi niya at walang iba kundi si Cha Hyun-oh. Bagaman medyo mahirap paniwalaan, marahil ito ay tadhana. Inakala ni Han Yok-kyung na sinusundan siya ni Cha Hyun-oh. Ngunit malinaw siyang nagpaliwanag at binigyan pa siya ng tubig. Tinanong ni Cha Hyun-oh ang pangalan niya at sinabi ni Han Yok-kyung ang kanyang pangalan dahil ipinangako niya na sasabihin niya kung magkikita ulit sila. Ang pangalan ko ay Cha Hyun-oh, sabi ni Han Yok-kyung. Hindi maintindihan ni Han Yok-kyung kung bakit ganoon na lang ang pag-usisa ni Cha Hyun-oh tungkol sa kanya. Sinabi ni Cha Hyun-oh na pakiramdam niya ay magkatulad silang dalawa, parehong tumatakas sa kanilang mga problema. Pagkatapos magsalita, lumapit si Cha Hyun-oh sa rehas at nagsimulang sumayaw. Sa ilalim ng takip silim, ang mapagbago-bagong galaw ni Cha Hyun-oh ay lumikha ng isang magandang tanawin. Nagsimulang mag-alala ang puso ni Han Yok-kyung at ang kanyang kamay na may hawak na kamera ay nagsimulang mangati, gustong i-record ang di malilimutang sandaling ito. Ngunit siya ay nahihiya, hindi naglakas loob na ilabas ang kamera. Nakita ni Cha Hyun-oh ang ekspresyon ni Han Yok-kyung at sinabing huwag mo akong titigan ng ganyan, ang kaluluwa mo ay lumipad na sa itaas. Sinabi ni Cha Hyun-oh na gustong-gusto niya ang pagsasayaw at pagkatapos ay tinanong si Han Yok-kyung kung bakit siya tumatakas. Sumagot si Han Yok-kyung, ang gusto ko at ang ginagawa ko ng mahusay ay hindi pareho. Panahon na naman upang magpaalam. Nagpasalamat si Han Yok-kyung kay Cha Hyun-oh at nagbigay ng magandang paglalakbay. Ngunit sinabi ni Cha Hyun-oh, magkikita tayong muli. Nagkita na tayo ng 2 beses, hindi na natin kailangan pang magpalitan ng kontak. Naniniwala si Cha Hyun-oh sa tadhana, naniniwala na magkikita silang muli at pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis. Sa pagkakataong ito, hindi na pinigilan ni Han Yok-kyung ang kanyang sarili. Kinuha niya ang kamera at mabilis na kinunan ang likod ng lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Nang gabing iyon, nag-dinner si Han Yok-kyung kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Inggit siya sa matatag na trabaho ng kanyang kaibigan, habang ang kaibigan naman niya ay humanga sa buhay ni Han Yok-kyung sa ibang bansa. Napagtanto ni Han Yok-kyung na ang landas ng fotografiya ay napakahirap at nag-aalala siya kung hanggang kailan siya makakatiis. Sa daan pa uwi, habang nakatigil sa red light, nakita ni Han Yok-kyung at Cha Hyun-oh ang isa't-isa. Nagulat silang pareho na nakatingin sa isa't-isa. Hindi makapaniwala si Han Yok-kyung na nagkita sila ulit ng ganito kabilis. Bagaman walang nagsalita, tuwang-tuwa si Cha Hyun-oh. Si Han Yok-kyung at ang kanyang kaibigan ay nagsimula ring magtanong. Nang mapansin ang kakaibang ikinilos ni Han Yok-kyung, tinanong siya ng kanyang kaibigan tungkol sa nangyari. Ikinuwento ni Han Yok-kyung sa kanyang kaibigan ang tungkol sa hindi sinasadyang pagkikita nila ni Cha Hyun-oh. Ikinuwento rin niya na sinabi ni Cha Hyun-oh na magkikita silang muli. Naramdaman ng kanyang kaibigan na may gusto si Cha Hyun-oh kay Han Yok-kyung. Tinanong niya si Han Yok-kyung kung ano ang nararamdaman niya kay Cha Hyun-oh. Tamang-tama, nakatanggap si Han Yok-kyung ng tawag mula sa kanyang dating kasintahan. Ang tawag mula sa kanyang dating kasintahan ay labis na ikinagalit ni Han Yok-kyung. Ngunit ang imahe pa rin nito ay palaging sumasagi sa kanyang isip. Biglang lumabas si Han Yok-kyung, nagbabalak na magpa-develop ng litrato. Ang litrato ng likod ni Cha Hyun-oh ang litratong walang malay niyang kinunan. Gusto niyang i-develop ang litratong iyon at tingnan. Gusto niyang malaman kung ano ang hitsura ng litratong kinunan ng isang pumipintig na puso. Tumakbo si Han Yok-kyung sa tindahan ng litrato kaninang hapon. Nang makita na may ilaw pa sa loob, nagplano si Han Yok-kyung na kumatok nang biglang hinila ang kurtina. Nakakagulat, ang nakatayo roon ay walang iba kundi si Cha Hyun-oh. Ito na ang ika-4 na beses na nagkita silang dalawa ngayong araw. Talagang tadhana. Gusto ni Cha Hyun-oh ng isang bagong simula, kaya pumunta siya sa tindahan ng litrato upang kumuha ng litrato para sa kanyang resignation letter. Hindi niya inaasahan na makikita niya ulit si Han Yok-kyung dito. Si Han Yok-kyung ay nagpapadevelop ng mga litrato sa dark room. Nang biglang pumasok si Cha Hyun-oh, dali-dali niyang binaligtad ang mga litrato. Tiningnan ni Cha Hyun-oh si Han Yok-kyung na abala sa pagpapadevelop ng mga litrato. Napabigkas siya, ganito pala ang mukha mo kapag nakapokus ka. Nang makita si Han Yok-kyung na nagkakaproblema sa pagtanggal ng kanyang apron, tinulungan siya ni Cha Hyun-oh. Pag-alis sa tindahan ng litrato, dahil sa takot na maglakad mag-isa sa madilim na eskinita, sumunod si Han Yok-kyung kay Cha Hyun-oh. May kasintahan ka na ba? Tanong ni Cha Hyun-oh. Tahimik si Han Yok-kyung, kaya inakala ni Cha Hyun-oh na may kasintahan na siya. Paliwanag ni Han Yok-kyung, pareho lang tayong mga turista at aalis din tayo sa huli. Hindi ako madaling magsisimula ng anumang relasyon. Nang marinig iyon, naisip ni Cha Hyun-oh na malapit na rin pala siyang umalis sa Korea. Umiti siya at sinabing masaya siyang makilala si Han Yok-kyung at magkikita pa sila at binati
binahati niya ito ng isang masayang paglalakbay. Kahit na sinabi niya na ayaw niyang simulan ang relasyong ito, hindi mapigilan ni Han Yok-yung na isipin si Cha Hyun-oh. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog sa kama. Kinuha ni Han Yok-yung ang flashlight at itinala ang mga alaala tungkol sa lalaking hindi niya sinasadyang nakilala. Nagtaka siya, ito ba ang paraan ng panliligaw ng mga lalaking Hapon? Malinaw na nanliligaw sa akin, pero sa huli, madaling nagpaalam. Ito ba ay matamis na pang-aki? Ngunit sa pag-iisip na hindi na sila magkikita pa, pinakalma ni Han Yok-yung ang sarili at natulog na. Dahil nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan at ang kasintahan nito na nag-aaway kagabi, nahiya si Han Yok-yung na manatili at makaabala pa. Kaya nagpa siyang pumunta sa guest house ni Tito Lee Baekman. Hindi inaasahan, nagpatuloy silang dalawa sa kanilang tadhana, pareho silang medyo nahihiya. Tinanong ni Han Yok-yung si Cha Hyun-oh kung bakit hindi siya pumunta sa tindahan ng litrato para kunin ang mga litrato. Sinadya niyang gamitin iyon para makipag-usap kay Cha Hyun-oh. Gayunpaman, naging malamig si Cha Hyun-oh at sinabi pa sa kanya na malayang maglibot sa guest house, pagkatapos ay isinara ng malakas ang pinto. Nakadama si Han Yok-yung ng panghihina ng loob at lalo pa siyang nagalit habang iniisip niya. Niloloko ba ako ng lalaking ito? Naisip ni Han Yok-yung. Kaya, nagpa siyang kumatok sa pinto ng silid ni Cha Hyun-oh at sinabing, hindi ba sinabi mo na hindi mo ako nililigawan? Bakit ka napakalamig sa akin? Tumawa si Cha Hyun-oh. Sa harap ng kaibig-ibig na babaeng ito, sa wakas ay prang kanyang ipinahayag ang kanyang nararamdaman. Umiti siya at nagtanong, ano ang gusto mong gawin ko? Magpanggap na malapit sa iyo. Kagabi, ikaw mismo ang nagsabi na hindi ka madaling magsisimula ng anumang relasyon, ngunit ngayon ay umaasa ka ng init mula sa akin. Hindi nakapagsalita si Han Yok-yung, nagpakita si Cha Hyun-oh ng isang mainit na ngiti. Ang ngiting iyon ay nakapagpapagaling ng lahat ng sugat. Nagmatigas pa rin si Han Yok-yung at nagtanong, sinasadya mo ba itong gawin sa akin? Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto mong isagot ko? Seryosong sinabi ni Cha Hyun-oh, gusto kong malaman ang iyong damdamin. Nahiya si Han Yok-yung at nagkunwari siyang nagsabi, Je veux te comprendre, na nangangahulugang gusto kitang intindihin sa Frances. Frances, tanong ni Cha Hyun-oh na may naguguluhang mukha. Ang pagsisikap ko sa loob ng mahabang panahon sa wakas ay nagamit din, buong pagmamalaking sabi ni Han Yok-yung. Ayaw magpatalo, sinabi rin ni Cha Hyun-oh ang isang pangungusap sa Hapon, Watashi mo anata orika ishita ito umot imasu, na nangangahulugang gusto rin kitang intindihin. Marahil ito ang pagkakaisa ng dalawang kaluluwa. Bagaman walang nakakaintindi sa wika ng isa't-isa, sa sandaling ito, iisa ang kanilang iniisip. Ang napakagandang sandali ay biglang naantala ng isang text message. Nagpadala ng mensahe ang dating kasintahan kay Han Yok-yung. Sa isa pang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang bigyan ng daan si Han Yok-yung. Inabisuhan niya si Han Yok-yung na siya ay tinanggap ito ng studio at pinaalalahanan si Han Yok-yung na ipadala ang kanyang gawa. Binuksan ni Yok-yung ang disk na may mga larawan, nakita ang larawan ng likod ng isang tao. Ang larawan ay lubos na pinuri ng may-ari ng tindahan kaninang umaga. Ngunit nagkulang siya sa tiwala sa sarili, hindi sigurado kung dapat niya itong ipadala. Gumagamit si Cha Hyun-oh ng computer upang i-print ang application form para sa dance troupe. Nang makita si Yok-yung na nalulumbay, tinulungan niya itong magdesisyon. Kinuha ni Hyun-oh ang computer at pinindot ang mouse para ipadala ang email. Ang sariling desisyon na ginawa ni Hyun-oh ay nagpagalit kay Yok-yung. Sinigawan niya ito. Sa gabi, ang bakuran ng guest house ay maliwanag sa mga ilaw. Nag-set up ang may-ari ng guest house, si Lee Baekman, ng projection screen at ginamit ang mga speaker upang tawagin ang lahat na lumabas at manood ng World Cup. Habang nanonood ng masigla, biglang nag-brownout. Kayo at gustong-gustong manood ng soccer. Kaya naman, lumipat ang lahat sa pakikinig sa radyo. Ang damdamin ng lahat ay tumaas at bumaba sa bawat komentaryo ng tagapagbalita. At sa wakas, nag-score ang paboritong koponan ng lahat. Naghiyawan ang lahat, nagyakapan sa pagdiriwang. Sina Han Yok-yung at Cha Hyun-oh ay labis ding nasasabik, nag-akbayan sa pagdiriwang. Ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ay naglaho na. Pagkatapos mapanood ang laro, nag-alok ang manager na hatiin ang mga trabaho sa paglilinis. Sina Yok-yung at Hyun-oh ay naatasan na maghugas ng pinggan ng magkasama. Napansin ni Hyun-oh na masyadong mahaba ang manggas ni Yok-yung, kaya tinulungan niya itong itupi ang manggas. Nagsorry si Hyun-oh kay Yok-yung tungkol sa nangyari kanina. Si Han Yok-yung ay nahihiyang nagsabi, ayos lang, ipapadala ko pa rin ang litrato ngayong gabi. Nagpapatagal lang ako. Salamat sa pagtulong mo sa akin na magdesisyon, pero huwag mo nang gagawin iyon muli. Bigla, sinabi ni Cha Hyun-oh ang parehong Japanese na salita noong hapon at ipinaliwanag na ang ibig sabihin ay gusto kong maging pamilyar sa iyo. Pagkatapos, inanyayahan niya si Yok-yung na manood ng pagtatanghal kasama niya bukas. Yumuko si Yok-yung at hindi sumagot. Sinasabing kung mabilis mong tatanggihan ang isang imbitasyon sa gabi, maaaring hindi ka makatulog sa gabing iyon. Hindi pumayag o tumanggi si Yok-yung sa imbitasyon ni Hyun-oh. Sinabi lang niya na magiging mahaba ang gabing ito. Si Cha Hyun-oh ay bahagyang nalungkot at yumuko. Sa sandaling ito, nag-brownout muli sa guest house. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang malakas na tibok ng puso nilang dalawa ang pinakamalinaw. Tiningnan ni Han Yok-yung si Hyun-oh. Ang tunog ng telepono ay pumutol sa sandaling iyon. Ang tawag ay mula sa dating nobyo ni Yok-yung. Tinanong niya si Yok-yung kung sino ang lalaki sa litrato. Ayaw magpaliwanag ni Yok-yung. Binigyang diin ng dating nobyo, huwag mong kalilimutan kung paano ka nagmakaawa sa akin. Noong panahong iyon, dahil limitado ang kanyang kakayahan, ngunit uhaw si Yok-yung sa tagumpay, kinailangan niyang humingi
humingi ng tulong dito. Si Yeokyung mismo ang gumamit ng backdoor para makamit ang tagumpay ngayon. Ngayon, nagbago ang kanyang isip at sinabing hindi na niya maalala iyon. Galit na ibinaba ni Han Yeokyung ang telepono. Ngunit bago niya ibaba ang telepono, narinig pa niya ang boses ng isang babae sa tabi ng kanyang nobyo. Naramdaman ni Yeokyung na pinagtaksilan siya. Kasunod nito, nagpadala ng text message ang kanyang dating nobyo kay Yeokyung na nagsasabing kailangan pa rin siya nito. Kahit sino pa man ang lalaking iyon, panandalian lamang ang damdaming iyon. Hindi mapakali si Yeokyung, nagsimula siyang magtaka kung kailangan ba talaga niya ng tulong ng kanyang dating nobyo. Talagang mahal na mahal niya ang photography. Ang pagkikita nila ni Cha Hyun-o dito ay isa lamang panandali ang pagkikita. Si Yeokyung ay lubhang nag-iisip, hindi niya sinasadyang nabangga si Hyun-o. Mabilis siyang inalalayan ni Hyun-o. Si Han Yeokyung ay nahihiyang humingi ng paumanhin, lasing lang ako kaya naging pabaya. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Yeokyung, ang tumawag kanina ay ang nobyo ko, nag-aaway kami. Sinabi ni Cha Hyun-o, pero totoo ang intensyon kong makilala ka, at totoo rin ang halik na iyon. Nang marinig niya ang sinabi ni Hyun-o, naguluhan si Yeokyung at sinabing gusto niya munang maglakad-lakad. Bumalik si Yeokyung sa guest house at nakita ang kaklase na nakilala niya kanina. Masiglang kinausap siya ng kaibigan, ngunit nakita nito ang malungkot at nagsisising mukha ni Yeokyung. Nagbiro ang kaibigan, ate, kapag nagsisinungaling ka at ganyan ang mukha mo, malalaman ng lahat iyan. Kinaumagahan, tumawag ang matalik na kaibigan ni Yeokyung at sinabing natagpuan na ang pitaka. Ngunit abala siya sa trabaho. Sa kumpanya, kaya hindi niya ito maihatid kay Han Yeokyung. Agad na lumabas si Yeokyung, balak pumunta sa istasyon ng radyo upang kunin ang pitaka. Sa mismong sandaling iyon, nakita niya si Cha Hyun-o na pabalik. Maaga pa lang ay pumunta na si Hyun-o sa tindahan ng litrato upang kumuha ng litrato para sa kanyang profile. Hindi sinasadyang nasabi ng may-ari ng tindahan, parang hindi ka pa nakakakita ng sinuman na mas mahusay kumuha ng litrato kaysa sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, nanahimik siya. Ang pangusap na iyon ay nagpaalala kay Hyun-o kay Yeokyung. Nang makita niyang lalabas na si Yeokyung, tinawag niya ito at tinanong, anong klaseng sitwasyon ka karaniwang kumukuha ng litrato at mayroon ka bang anumang pamantayan? Ayaw niyang palampasin ang anumang sandali, kaya nakipagkita si Hyun-o sa kanyang dating nobya dahil malapit na itong umakyat sa entablado upang magtanghal. Alam na alam ng dating nobya na hindi siya babalik si Cha Hyun-o sa Korea para manood ng kanyang pagtatanghal, kundi para kumpirmahin kung may passion pa siya sa sayaw. Hindi rin niya gustong sumuko si Hyun-o sa sayaw, kaya pinaalalahanan niya itong manood ng kanyang pagtatanghal sa ika-7 ng gabi. May pagtingin pa rin kay Hyun-o, nahihiyang sinabi ng dating nobya, kung manonood ka ng pagtatanghal ko, hindi na ako matatakot. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang dating nobya, naalala ni Hyun-o kung paano siya komportable at walang takot na sumayaw sa harap ni Han Yeokyung. Pumunta si Yeokyung sa istasyon ng radyo para hanapin si Kang Chae-won at kunin ang kanyang pitaka. Nakita ni Chae-won ang malungkot na mukha ni Yeokyung, kaya hinikayat niya itong huwag sumuko sa photography. Silang dalawa ay nagsimulang mag-usap tungkol sa pag-ibig. Si Kang Chae-won at ang kanyang nobyo ay nasa Cold War pa, habang si Han Yeokyung ay puno ng mga sinabi ni Cha Hyun-o. Ikinuwento niya sa kanyang matalik na kaibigan ang tungkol sa relasyon nila ni Hyun-o. Bagamati lahat ng bagay ay napakatotoo, nag-aalala si Yeokyung na panandalian lamang ito. Naalala niya ang sinabi ni Hyun-o kaninang umaga, hindi niya alam kung kaya pa niyang maghintay, na nagparamdam sa kanya na si Hyun-o ang naghihintay. Biglang naunawaan ni Yeokyung, nagmamadali siyang nagpaalam sa kanyang kaibigan at mabilis na nagpunta sa lugar ng pagtatanghal. Dahil wala siyang kontak ni Hyun-o, naghanap lang siya sa kanya malapit sa lugar ng pagtatanghal. Sa sandaling si Yeokyung ay nakita si Cha Hyun-o, tumawag ang kanyang dating nobyo at sinabing, maghiwalay na tayo ngayon. Nang makitang oras na ngunit hindi pa pumapasok si Hyun-o, nagmamadaling hinila siya ni Han Yeokyung upang manood ng pagtatanghal. Ngunit dahil nagsimula na ang palabas, pareho silang tinanggihan. Alam ni Yeokyung na mahalaga ang pagtatanghal na ito para kay Hyun-o, kaya hinila niya ito sa pintuan sa gilid, hawak ang tiket at nagmakaawa sa staff na papasukin sila. Sa huli, dahil sa pagpupursige ni Yeokyung, pumayag ang staff na papasukin sila upang manood ng pagtatanghal mula sa itaas. Nang makita ang mga mananayaw sa entablado na gumagawa ng mga pino at malambot na galaw, nag-apoy muli ang puso ni Hyun-o na umiibig sa sayaw. Nang makita ang mga matang nagnanais, iyon, inilabas ni Han Yeokyung ang kanyang kamera at kinuha ang di malilimutang sandali. Ito ang kwento ng kaligtasan para sa dalawang naliligaw na kaluluwa. Sa loob lamang ng 3 maikling araw ng pagkikita sa isang paglalakbay, nagbigay si Cha Hyun-o ng positibong enerhiya kay Yeokyung, tinulungan siyang makuha ang pinakagusto niyang mga larawan. Samantala, tinulungan ni Yeokyung si Hyun-o na makita ang isang emosyonal na pagtatanghal, tinulungan siyang matanto ang tawag ng kanyang puso. Ngunit dahil hindi pinapayagan ng sitwasyon, hindi nagawang pumili ni Hyun-o na sundin ang tawag ng kanyang puso. Pagkatapos manood ng pagtatanghal, bilang pasasalamat kay Yeokyung, sumakay si Hyun-o sa isang inupahang vintage bicycle upang ihatid siya. Ito ang unang pagkakataon na sumakay siya sa bisikleta na minamaneho ng iba. Sa maikling panahon,
Nakarating na sila sa tindahan ng litrato. Hiniling ni Cha Hyun-oh sa may-ari ng tindahan na isara ng medyo huli. Agad na ipinadala ni Han Yoo-kyung ang litrato ni Hyun-oh ngayong araw sa studio upang lumahok sa paligsahan. Humingi rin siya ng tulong sa may-ari ng tindahan upang i-develop ang litrato. Nagtataka si Hyun-oh tungkol sa litrato na kinunan ni Yoo-kyung, ngunit nahihiyang sinabi nito na sa ibang araw na lang tingnan. Pagkatapos, inilabas ni Yoo-kyung ang litrato na una niyang kinunan kay Hyun-oh, ngunit naramdaman niya na medyo pangit ito, kaya nag-alinlangan siya. Tumawa si Hyun-oh at kinuha ang litrato. Iyon ang litrato ng kanyang likod. Napakasaya ni Hyun-oh. Pag-alis sa tindahan ng litrato, sabay silang naglakad pabalik. Dahil sa wakas ay nakakuha na siya ng isang litrato na nagustuhan niya. Napakasaya ni Yoo-kyung. Hindi niya napigilan ang damdamin. Sumigaw siya ng malakas at hiniling kay Cha Hyun-oh na gawin din iyon. Sa unang pagkakataon na nakita niyang ganoon kasaya si Han Yoo-kyung, sumigaw din ng malakas si Hyun-oh. Dahil sa sobrang ingay, nagreklamo ang ibang tao, kaya sila ay masayang tumawa at tumakbo palayo. Habang naglalakad at tumatawa, sobrang saya ni Hyun-oh kaya sumayaw siya at masaya ring sumayaw si Yoo-kyung kasama niya. Ginaya niya ang mga galaw ng mga mananayaw mula sa pagtatanghal kanina. Ang sayaw nilang dalawa ay puno ng kagalakan at sigla na nagpawi sa malungkot na kapaligiran ng kalye. Habang masayang sumasayaw silang dalawa, biglang umulan. Tumakbo silang magkasama sa ulan at kahit malakas ang ulan, labis pa ring naramdaman ni Yoo-kyung ang kaligayahan. Sa wakas, nasabi niya ang nasa kanyang puso. Ang pagiging aktibo ni Han Yoo-kyung sa pagkakataong ito ay hindi isang pabigla-biglang kilos, ngunit walang awa siyang sinabi ni Cha Hyun-oh na kailangan niyang umalis ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Napilitan silang maghiwalay dito. Gusto ni Yoo-kyung na malaman ang dahilan kung bakit aalis ng maaga si Hyun-oh. Ngunit sumagot lang siya, hindi ko pa masasabi. Bumalik si Hyun-oh sa guest house, nagpalit ng damit pabalik sa isinuot niya pagdating. Tiningnan niya ang resume na kalalabas lang niya sa pagprint, pagkatapos ay itinapon ito sa basurahan. Gustong-gusto rin ni Hyun-oh na matupad ang kanyang pangarap na tumayo sa entablado. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang larawan ng kanyang ama na laging tumututol sa kanyang pagsasayaw, natatakot siyang umatras at tumakas mula sa entablado. Humingi si Hyun-oh ng pabor sa may-ari ng guest house na itapon ang kanyang bag, pagkatapos ay opisyal na nagpaalam. Tinitigan ang litrato na kinunan ni Han Yoo-kyung sa kanya, hindi maiwasan ni Cha Hyun-oh ang panghihinayang. Bumalik si Yoo-kyung sa guest house, napansin niya na umalis na si Hyun-oh. Nag-iwan lang ng isang bag, naghalungkat si Yoo-kyung sa loob ng bag. Nakita niya ang resume na ipinrint ni Hyun-oh noong araw na iyon. Kaya hindi niya pinili na ituloy ang kanyang pangarap. Nalungkot si Yoo-kyung. Sa mismong sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Inalo ng kanyang ina si Yoo-kyung na huwag malungkot, na ayos lang kung hindi siya nakapasa sa selection round. Tinanong siya ng kanyang ina kung masaya ba siya sa Nepal. Malungkot na sinabi ni Yoo-kyung, umiiyak lang ako at naghihintay. Napaka-weird. Kinaumagahan, umakyat si Yoo-kyung at ang kanyang matalik na kaibigan sa Namsan Tower. Si Hyun-oh hindi umalis kagabi sa Seoul, kundi nanatili sa kanyang kaibigan magdamag. Sabay silang umakyat sa Namsan Mountain sa kabilang panig. Sa oras na ito, naaalala pa rin ni Cha Hyun-oh si Han Yoo-kyung. Ikinuwento ng kaibigan kay Hyun-oh ang tungkol sa kanyang pag-ibig isang taon na ang nakalipas. Nag-schedule siya ng pakikipagkita sa isang babae sa susunod na taon, ngunit nakalulungkot, hindi dumating ang babae. Dahil wala siyang paraan para makipag-ugnayan kay Yoo-kyung, hindi alam ni Hyun-oh kung paano siya maghihintay. Pababa ng bundok, biglang nakatanggap ng tawag ang kaibigan mula sa dating babae. Lalo nitong pinaasa si Hyun-oh para sa susunod na pagkikita nila ni Yoo-kyung. Masarap ang pagkain sa harap nila, ngunit wala si Yoo-kyung sa mood na tikman ito. Nakita ng kaibigan ang kalagayan ni Han Yoo-kyung, malamang na nagsisisi siya na hindi niya naitanong ang contact information ni Cha Hyun-oh. Tinanong ng kaibigan si Yoo-kyung kung ano ba talaga ang ipinagtataka niya, ano ang iniisip niya noon, ano ang gusto niya, ano ang kinasusuklaman niya. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad silang dalawa, tinulungan ng kaibigan si Yoo-kyung sa pagpili ng damit. Sa tadhana, dumaan din si Hyun-oh sa kalye na iyon. Dinala niya ang kanyang dating nobya sa isang repair shop at nang makita ang lens cap ng kamera, naalala niya ulit si Yoo-kyung. Naghiwalay na sila ng kanyang dating nobya at gumagala si Hyun-oh sa kalye. Bigla, lumingon si Yoo-kyung at nakita si Hyun-oh. Hindi siya makapaniwala dahil malinaw na umalis si Hyun-oh kagabi. Hinabol ni Yoo-kyung si Hyun-oh hanggang sa makita niya itong pumasok sa repair shop at bumili ng lens cap. Gusto niyang pumasok at tanungin si Cha Hyun-oh tungkol sa kanyang mga hilig at naisip pa niya ang eksena. Lumapit ang kaibigan at inalis si Han Yoo-kyung sa kanyang pag-iisip. Sa huli, hindi pumasok si Yoo-kyung. Palagi niyang iniisip na si Hyun-oh ay katulad niya na itinuturing lamang ang isa't-isa bilang mga nagdadaan lamang. Gayunpaman, nagpaalam na sila kagabi, hayaan na lang itong lumipas. Pauwi na sa guest house, biglang nakatanggap si Yoo-kyung ng tawag mula sa studio. Inanunsya nila na napili siya para sa interview round na magaganap sa susunod na linggo. Labis ang tuwa ni Yoo-kyung, hindi na sayang ang biyaheng ito. Pagbalik sa guest house, nang makita ang mga gamit sa kwarto, naalala ulit ni Han Yoo-kyung ang mga alaala nila ni Cha Hyun-oh. Sa sandaling lumingon si Yoo-kyung, biglang lumitaw si Hyun-oh sa likuran niya. Anong season ang gusto mo? Tanong ni Hyun-oh. Tag-init, sagot ni Yoo-kyung. Nang makita niya na pareho sila ng sagot ni Hyun-oh, labis na natuwa si Yoo-kyung at masaya silang nagyakapan. Ipinaliwanag ni Hyun-oh ang dahilan kung bakit niya pinili na umalis, dahil hindi ako kumpiyansa na humarap at sa takot na mabigo kaya pinili kong tumakas. Ngunit hindi ako umalis dahil gusto kong ipaliwanag ang dahilan
dahilan sa iyo. Ayokong may panghihinayangan pagkatapos ng paghihiwalay. Masayang ibinalita ni Yeokyung kay Hyun-oh na napili siya para sa interview round dahil sa litratong kinunan niya sa kanya. Sabay silang nagdiwang at nag-schedule ng pagkikita muli sa Baekman Guest House sa susunod na tag-init. Pag-alis sa guest house, ibinalik ni Han Yeokyung ang resume kay Cha Hyun-oh. Kahit alam niyang hindi na ito gagamitin ni Hyun-oh, gusto pa rin ni Yeokyung na isauli ito sa tamang may-ari. Inakay ni Hyun-oh si Yeokyung papunta sa bus stop. Nagtataka si Yeokyung na nagtanong, bakit mo gusto ang tag-init? Dahil nakilala kita, malumanay na sagot ni Hyun-oh. Nahihiyang yumuko si Yeokyung. Gustong makita ni Hyun-oh ang litratong kinunan ni Yeokyung sa kanya kahapon, ngunit naiwan ito ni Yeokyung sa guest house. Sinabi ni Hyun-oh na babalikan niya iyon. Bago umalis, binigyan niya. Binigay ni Han Yeokyung ang regalo na binili niya ngayon at sinabing, hintayin mo akong makuha ang larawan, magpalitan tayo ng numero ng telepono. Habang lubos na nalulugod si Yeokyung, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang dating kasintahan. Ang mensaheng ito ay parang kidlat. Lumabas na hindi dahil sa magandang larawan kaya siya napili ng studio, kundi dahil palihim siyang tinulungan ng kanyang dating kasintahan. Biglang bumalik si Yeokyung sa realidad. Bumalik si Cha Hyun-oh sa inn para kunin ang larawan. Masaya niyang inipit ang larawan na kinuha ni Yeokyung ng kanyang likod sa bulletin board ng inn at sumulat ng isang mensahe. Sa susunod na magkita tayo, mag-beach tayo. Noong tag-araw na iyon, hindi sila nag-iwan ng anumang impormasyon sa pakikipag-ugnayan, nangako lamang na magkikita muli sa inn. Kay Lee Baekman sa susunod na tag-araw. Pagkaraan ng isang taon, pumunta ang dalaga sa pinag-usapan nilang lugar tulad ng ipinangako. Ngunit naghintay siya mula umaga hanggang gabi at hindi niya pa rin nakita ang binata. Nabigo si Han Yeokyung at itinala ang malungkot na araw na ito. Kinabukasan, nakita ni Yeokyung ang mensahe ni Cha Hyun-oh sa bulletin board ng inn. Sa susunod na magkita tayo, mag-beach tayo. Pagkaraan ng 4 na taon, bumalik si Yeokyung sa Korea noong tag-araw dahil sa trabaho. Habang tumatawid ng kalsada, bigla niyang nakasalubong si Hyun-oh at napahiya si Yeokyung kaya yumuko siya. Nakita niya na may magandang babae sa tabi ni Hyun-oh at masaya silang nag-uusap at nagtatawanan. Sa sandaling iyon, nawala ng pag-asa si Yeokyung. Hindi niya inaasahan na makikita niya ulit si Hyun-oh sa Korea. Ang lalaking araw at gabi niyang hinahanap, sa huli ay nakalimutan na siya. Habang sinusundan niya ang likod ni Cha Hyun-oh at ang likod din ng kanyang guro na palayo ng palayo, ang pag-ibig at karera ni Han Yeokyung ay naging malabo at pakiramdam niya ay lubos siyang nawawala ng pag-asa. Kahit na gustong-gusto niya ang pagkuha ng litrato, ang realidad ay malupit kay Yeokyung. Dahil sa buhay, kinailangan niyang talikuran ang kanyang pangarap. Si Yeokyung ngayon ay hindi na ang inosenteng dalaga noon. Naging mas mature, malamig at mapagpasya na siya. Para panatilihin ang photographer na siyang kaluluwa ng studio, na siya ring dati niyang guro, kusa siyang bumalik sa Korea upang kumbinsihin ito. Gayunpaman, tinanggihan siya ng guro ng mariin. Malungkot na pumunta si Han Yeokyung sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan upang uminom para maibsan ang kalungkutan. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag. Ang tawag na ito ay nagulat at nagpasaya kay Yeokyung. Ako ito, si Cha Hyun-oh. Gusto kitang makita ngayon. Sa pagkalito, dali-daling ibinaba ni Yeokyung ang telepono. Lumabas na noong araw na iyon, nang puntahan niya ang kanyang guro, dumaan si Hyun-oh sa pamilyar na landas noong nakaraang taon. Napagod si Hyun-oh at umupo upang magpahinga. Ang pamilyar na lugar na ito ay nagpaalala sa kanya, kay Yeokyung, ang babaeng mahilig sumayaw. Sa tuwing naiisip niya ang mukhang iyon, bumibilis ang tibok ng puso niya. Bigla, may napulot na kwintas si Yeokyung. Ang may-ari ng kwintas ay kakatakbo lang din humiram ang taong ito ng telepono ni Han Yeokyung para tawagan ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay inilista pa niya ang numero ng telepono ni Yeokyung. Sinabi na ito ang numero ng telepono ng babaeng tadhana. Tiningnan ni Yeokyung ang kahina-hinalang taong ito at dali-daling umalis. Nakita ni Cha Hyun-oh ang pamilyar na likod na iyon. Nakilala niya na si Yeokyung iyon. Kahit na likod lang ang nakita niya, nakilala pa rin siya ni Hyun-oh. Pagkatapos, habang tumatawid ng kalsada, nakita muli ni Hyun-oh si Yeokyung. Sa pagkakataong ito, sigurado siyang siya ang babae. Hindi pinakinggan ni Yeokyung ang buong sinabi ni Hyun-oh at dali-daling ibinaba ang telepono. Nag-text si Hyun-oh sa kanya, sinabi sa kanyang pumunta sa photo studio upang magkita sila. Pumunta ulit si Hyun-oh sa tindahan na photo studio para kumuha ng litrato. Nang makita na mukhang balisa si Cha Hyun-oh, sinabi ng taga-studio na magpahinga muna siya at bumalik mamaya. Sa dingding, ang 3 picture profile photo series na kinuha ng sunod-sunod sa loob ng 3 taon ay nakaakit ng pansin ni Hyun-oh. Iyon ang paraan ni Hyun-oh upang itama ang kanyang pagkakamali. Bawat taon, bumabalik siya sa Korea sa tag-araw upang sabihin kay Han Yeokyung na palagi niya itong iniisip. Sa ganitong paraan, kumuha na siya ng profile photos dito sa loob ng 3 taon. Ngayong taon ang ika-4 na taon, 5 taon na mula nang magkakilala sina Hyun-oh at Yeokyung. Dahil sa trabaho, kailangan pumunta si Yeokyung sa Lee Baekman Inn upang makita ang kanyang guro. Gayunpaman, nanatili pa rin siya sa kanyang desisyon at nagkamali pa. Kay Han Yeokyung, naghiwalay silang dalawa nang hindi nagkakasundo. Ang trabaho ay hindi maganda at hinamak pa ng kanyang kasintahan. Labis na nagalit si Yeokyung. Nang makita ang mensahe ni Cha Hyun-oh, kasabay ng alak, naglakas loob si Yeokyung na pumunta sa photo studio. Nang
Nang makita ang walang katao na studio, naisip ni Yeokyung na huli na siya at tiyak na umalis na si Hyun-oh. Ngunit biglang lumitaw si Hyun-oh. Nagkita muli pagkatapos ng maraming taon ng paghihiwalay. Pareho silang nahihiya. Nagdahilan si Yeokyung na may gagawin siya at tumalikod upang umalis, ngunit tinawag siya ni Hyun-oh. Nais niyang ipaliwanag kung bakit hindi siya pumunta sa pinag-usapan nilang lugar noong nakaraang taon, ngunit pinigilan siya ni Yeokyung. Sinabi niya na hindi siya pumunta para hanapin siya, kundi dumaan lang siya dito. Pagkatapos magsalita, tuluyan ng tumalikod at umalis si Han Yeokyung. Paglabas pa lang ng pinto, nagsisi na si Yeokyung, ngunit ano pa ang magagawa niya? 5 taon na ang lumipas mula nang magkita sila, at bukod pa rito, wala silang anumang komunikasyon sa lahat ng panahong iyon. Naisip ni Yeokyung na kahit pa sila magkasintahan, dumating na ang oras para wakasan ito. Tiningnan ang kanyang pangit na imahe sa salamin, pinigilan ni Yeokyung ang kalungkutan, inayos ang kanyang buhok, inayos ang kanyang damit na natanggal ang butones. Pagkatapos ay nagbigay ng perpektong ngiti at kinuhaan ang kanyang sarili ng litrato. Ngunit pagkatapos noon, hindi na napigilan ni Yeokyung ang kanyang kalungkutan. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng isang napakahalagang bagay, si Yeokyung. Yumakap sa kanyang mukha at umiyak ng malakas. Sa sandaling ito, nakatanggap si Han Yeokyung ng magandang balita. Matagumpay niyang nakumbinsi ang kanyang guro at nakapirma ng kontrata. Pumunta ang kasintahan ni Yeokyung sa Korea para tulungan siyang ayusin ang gulong ito. Ngunit namangha siya sa kakayahan nito. Sa espesyal na araw na ito, sa espesyal na lugar na ito, nagpasya ang kasintahan ni Yeokyung na hulihin siya. Lumuhod siya, inilabas ang singsing at nagpropose sa kanya. 5 taon na silang nagde-date at naghiwalay at nagbalikan sa loob ng 3 taon. Naniniwala siya na ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanilang dalawa na magsimula ng isang bagong kabanata. Gayunpaman, nag-alinlangan si Yeokyung nang makita ang singsing at tinanggihan niya ang proposal ng kanyang kasintahan. Nang makita si Yeokyung na umalis, ang kasintahan ay humabol at hinila siya sa isang eskinita. Galit siyang bumitaw at galit na tinanong si Han Yeokyung, para kanino ba kaya ka nakikipaghiwalay sa akin? Nang makita ang telepono ni Yeokyung na patuloy na nagri-ring, galit na kinuha ito ng kasintahan at hindi inaasahan, nabasag niya ito. Ayaw na ni Yeokyung na makipag-ugnayan pa sa kanyang kasintahan at diretsahan siyang nagsabi, paumanhin. Sa harap ng pagtataksil ni Yeokyung, labis na nagalit ang kanyang kasintahan. Sinabi niya na hindi matatapos ang bagay na ito. Dali-daling umalis si Yeokyung at tumakbo ng diretso sa photo studio. Nang makita ang walang katao na studio, nalungkot si Yeokyung. Hindi niya alam kung huli na siya o hindi dumating si Cha Hyun-oh. Para patunayan na naparito siya, muling kinuha ni Han Yeokyung ang kamera, inayos ang anggulo ng kuha, inayos ang kasuotan, pilit na ngumiti at kumuha ng perpektong larawan ng sarili niya. Kahapon, nagkataon na nakilala ni Cha Hyun-oh si Sofia sa photo studio dahil pareho silang nasa iisang inn. Pauwi, ikinuwento ni Sofia kay Hyun-oh ang tungkol kay Yeokyung. Dahil 5 taon na ang nakalipas, nakita ni Sofia ang larawan ni Hyun-oh. Sinabi niya na ang larawang iyon ang tumulong kay Yeokyung na makita muli ang kanyang pananampalataya sa fotografiya. Alam din ni Sofia ang tungkol sa pag-ibigan nilang dalawa. Gayunpaman, ang nakakalungkot ay itinigil na ni Yeokyung ang fotografiya 4 na taon na ang nakalipas. Para mapanatili ang trabaho, si Yeokyung ay pilit niyang pinipigilan ang kanyang guro at naging makapal ang mukha na sumama sa lahat para mag-camping. Sa ilalim ng pag-aayos ni Sofia, sina Cha Hyun-oh at Han Yeokyung ay inatasan na bumili ng merienda. Nag-usap silang dalawa at inalam ang tungkol sa kasalukuyang buhay ng bawat isa. Kahit na 5 taon na ang lumipas, gusto pa rin ni Hyun-oh na malaman ang damdamin ni Yeokyung. 5 taon na, kahit na magkasintahan sila na labis na nagmamahalan, dumating na ang oras para maghiwalay. Sa gabi, masaya ang lahat na kumain ng inihaw na karne, ngunit ang telepono ni Yeokyung ay hindi tumitigil sa pag-ring. Upang hindi maapektuhan ng kanyang kasintahan ang kanyang damdamin, inilagay ni Yeokyung ang telepono sa isang tabi. Sa masayang kapaligiran, nagsimula ang lahat na maglaro ng laro ng katotohanan o hamon. Sa unang pag-ikot, tumuro ang bot kay Cha Hyun-oh. Prang kanyang sinagot ang lahat ng tanong ng lahat. Gayunpaman, nang tanungin ni Han Yeokyung kung bakit hindi siya pumunta sa pinag-usapan nilang lugar, pinili ni Hyun-oh ang hamon. Upang hindi uminom si Hyun-oh, inagaw ni Yeokyung ang baso ng alak at ininom ito. Sa susunod na pag-ikot, tumuro ang bote kay Yeokyung. Harap sa tanong ng guro, may passion pa ba siya sa fotografiya? At ang tanong ng kaibigan, may tao ba siyang hindi malilimutan? Si Yeokyung, na hindi magaling magpahayag ng kanyang damdamin, ay hindi nagsalita at tuloy-tuloy na ininom ang 2 baso ng alak at naging awkward ang kapaligiran. Sumunod na ang pagkakataon ni Hyun-oh na magtanong kung anong season ang gusto niya. Naaalala ni Han Yeokyung ang tag-araw noong nakaraang taon, nakilala niya si Cha Hyun-oh. Upang hindi siya makaligtaan, sumagot si Yeokyung, tag-araw. Ang laro ng katotohanan o hamon na ito ay nagbigay ng banayad na pagbabago sa relasyon nilang dalawa. Hindi na iniiwasan ni Yeokyung si Hyun-oh. Umupo si Hyun-oh sa tabi ni Yeokyung at ipinaliwanag kung bakit hindi siya pumunta sa pinag-usapan nilang lugar noong nakaraang taon. Noong panahong iyon, may napakahalagang kompetisyon ako sa dance troupe. Kasabay nito, nagkasakit ng malubha ang aking ama na laging sumasalungat sa aking pagsasayaw. Kaya, hindi
hindi ako nakarating. Naalis ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa upang tuparin ang kanyang pangako kay Yokyung. Kinuha ni Hyun-oh ang susi ng kotse at inanyayahan siyang mag-beach. Gayunpaman, sa daan, nasira ang kanilang sasakyan. Kinailangan nilang huminto at maghintay para sa pag-aayos at si Cha Hyun-oh ay nagluto ng instant ramen para kay Han Yokyung. Marahil dahil kasama niya ang taong gusto niya, kaya kahit hindi siya mahilig sa ramen, naramdaman ni Hyun-oh na napakasarap talaga nito. Espesyal na binanggit ni Yokyung ang 3 larawang profile photo set ni Hyun-oh sa photo studio. Gusto niyang kumpirmahin kung kinuha ni Hyun-oh ang mga larawang iyon dahil sa kanya. Sinabi ni Hyun-oh na noong taong iyon, pagkatapos na matanggal sa audition ng dance troupe, nakadama siya ng matinding pagkadismaya. Bumalik siya sa Seoul at nagkataong bumalik sa dating photo studio. Sa alaala ni Hyun-oh, ang profile photo noong taong iyon ay kinuha ni Yokyung. Tinulungan niya siyang ayusin ang kanyang damit, buhok, gumamit ng ngiti para palakasin ang loob niya. Iyon ang nakatulong sa kanya upang muling makita ang tiwala sa sarili. Parang hindi ka pa nagkaroon ng kasintahan, masyado mo na akong mahal. Pero ni Cha Hyun-oh, nagkaroon ako ng maraming kasintahan na hindi ko na mabilang. Sagot ni Han Yokyung na nagpatawa kay Hyun-oh. Naglakas loob siyang magtanong, sinabi ko na magkikita tayo pagkatapos ng 1 taon. Ngunit naghintay ka hanggang 5 taon. Hindi sumagot si Yokyung, yumuko lang at tumahimik. Nang malaman na single pa rin si Hyun-oh, masayang-masaya si Yokyung. Tinanong ni Hyun-oh si Yokyung kung single pa rin siya. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang mekaniko. Sa wakas, sa kotse, nagtapat silang dalawa. Umaasa si Yokyung na hihintayin pa siya ni Hyun-oh ng mas matagal. Sumagot si Hyun-oh, hanggagi. Nasa puso mo ako, gaano man katagal maghintay, handa akong gawin. Kinabukasan, bumalik silang dalawa sa camping site ng maaga pa. Habang naghahanda si Han Yokyung na umalis, hinila siya ni Cha Hyun-oh. Nais niyang kumuha siya ng litrato muli. Nag-usap silang magkita sa photo studio ng 8:08 ng gabi. Pagkasakay pa lang ng taxi, nalaman ni Yokyung na dumating na ang kanyang kasintahan sa Seoul at dali-dali siyang pumunta sa hotel para hanapin ito. Inakala niya na si Yokyung ay hindi gumagawa ng epektibo. Kinailangan niyang pumunta sa Seoul upang tulungan siyang ayusin ang gulo na ito. Tinawagan ng kasintahan si Yokyung buong gabi, ngunit hindi siya sumasagot. Labis siyang nag-alala at agad niyang niyakap si Yokyung, umaasa na magkasama silang magpahinga ng sandali. Ang aksyon na ito ay nagbigay ng matinding gulat kay Han Yokyung. Naalala niya ang appointment niya kay Cha Hyun-oh ng 8:08 ng gabi, nakasabay ng oras ng pakikipagkita sa kanyang guro. Nag-text si Yokyung sa guro, umaasa na makita ito ng mas maaga. Pagkatapos, nagkunwari siyang may tawag mula kay Sofia at ginamit iyon bilang dahilan para umalis. Pagkababa pa lang ng telepono, tumawag si Hyun-oh at dali-daling pinatay ni Yokyung ang tawag. Ngunit patuloy na nagri-ring ang telepono at inis na kinuha ng kanyang kasintahan ang telepono at sinagot ito at nag-agawan silang dalawa sa telepono. Narinig ni Hyun-oh ang walang magawa na boses ni Yokyung kaya nagdahilan siya na naiwan niya ang kanyang wallet sa hotel. Sinabihan siyang bumalik para kunin ito. Gumawa si Hyun-oh ng pagkakataon para umalis si Yokyung. Bumalik si Yokyung sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Mabilis na naligo, nagbihis, pagkatapos ay nakipag-dinner sa kanyang kasintahan. Nang makita na mukhang malungkot si Han Yokyung, napansin ng kanyang kasintahan ang kakaiba. Gusto niya itong sabihin sa kanya, ngunit tumawag si Sofia, sinabihan siyang makipagkita agad. Kinailangan ni Yokyung na lunukin ang sasabihin sana niya. Matapos pag-isipan itong mabuti, nagpa siya si Sofia na hindi na mag-alinlangan pa. Hiniling niya kay Yokyung na ilabas ang kontrata. Tiningnan ni Sofia ang kontrata, sinabi niya, alam ko ang tungkol sa iyo at kay Cha Hyun-oh. Kagabi, lihim kayong umalis na hindi alam ng lahat. Natutuwa ako na sa wakas ay nagkaroon ka ng lakas ng loob na magpatuloy. Pagkatapos sabihin iyon, walang pag-aalinlangan na pinirmahan ni Sofia ang kontrata at sinabing naiintindihan niya ang maagang pag-alis ni Yokyung. Bago umalis, si Sofia ay masayang sinabi kay Han Yokyung, magkita tayo ulit sa New York. Nang makita na nakapirma ng kontrata si Yokyung, labis na natuwa ang kanyang kasintahan. Niyakap niya ito at sinabing, ang natitirang oras ay sa akin. Inakay ng kasintahan si Yokyung para maglakad-lakad. Ngunit may appointment si Yokyung kay Cha Hyun-oh, kaya ayaw niyang sumama dito. Dahil napakaraming tao sa kainan, nagpalit sila ng lugar para mag-usap at iyon ang eksena sa simula ng pelikula. Tinanggihan ni Yokyung ang proposal ng kanyang kasintahan at sinaktan siya nito. Maagang dumating si Hyun-oh sa photo studio, ngunit dahil biglang nagkasakit ang may-ari ng tindahan, dinala siya ni Hyun-oh sa ospital. Habang nasa ospital, patuloy na tumawag si Hyun-oh kay. Maaaring si Han Yokyung ang tumawag pero sira ang kanyang telepono at hindi siya matawagan. Hindi alam ni Cha Hyun-oh kung si Yokyung ay nagpatay ng telepono dahil sa kanyang kasintahan o dahil gusto na niyang putulin ang komunikasyon sa kanya. Gusto ni Hyun-oh bumalik sa studio ng litrato pero hindi siya nangahas na humarap dito. Paano kung walang tao doon at tahimik lang ang tindahan? Kaya, nanatili si Hyun-oh sa ospital buong gabi. Sinamahan ni Hyun-oh ang may-ari ng tindahan upang sumakay ng taksi at nagtanong ang may-ari ng tindahan, gusto mo bang sumama sa akin pabalik sa studio ng litrato? Ngunit tumanggi si Hyun-oh. Bago siya sumakay sa kotse, sinabi ng may-ari ng tindahan, bago ka umalis, subukang bumalik sa studio ng litrato. Huwag mag-iwan ng anumang pagsisisi. Hawak ni Yokyung ang sirang telepono sa kanyang kamay. Nagsimula siyang mag-alinlangan, hindi niya alam kung siya lang ba ang dumating kagabi, o huli lang siya, o hindi dumating si Hyun-oh. Hindi rin nangahas si Yokyung na pumunta sa motel para tingnan kung nandoon pa si Hyun-oh. Dahil sa telepono, narinig din ni Hyun-oh ang boses ng kasintahan niya. Hindi niya alam kung ano
ang iniisip ni Hyun-oh at labis na naguguluhan ang puso ni Yeok-kyung. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag ang matalik na kaibigan ni Yeok-kyung mula sa istasyon ng pulis. Hinahanap nila si Yeok-kyung kaya nagmadali siyang pumunta sa istasyon ng pulis. Lumabas, kagabi, ang kasintahan ni Yeok-kyung dahil sa sobrang galit matapos ang hiwalayan ay uminom at nakipag-away sa daan kaya dinala siya sa istasyon ng pulis. Para makaganti kay Yeok-kyung, humiling siya. Siya ay dapat sumama sa kanya pabalik sa New York, kung hindi ay hindi siya hihingi ng tawad sa lalaking kanyang sinaktan, at maaari pa siyang gumawa ng mas baliw na bagay. Dahil si Yeok-kyung ang tagapag-alaga niya, kung magpapatuloy siya sa paggawa ng gulo, madadamay din si Yeok-kyung. Kailangang sumuko si Yeok-kyung, tinulungan niyang ayusin ang lahat ng problema ng kanyang kasintahan. Pagkatapos, pinilit siya ng kasintahan na sumama sa kanya, at hindi siya pinayagang umalis. Patuloy na tumawag si Hyun-oh kay Yeok-kyung, ngunit patay pa rin ang telepono nito. Lubos siyang nag-alala, at sa parehong oras ay natatakot din siyang isipin na si Yeok-kyung ay dumating sa studio ng litrato kagabi. Upang hindi magsisi, tumakbo agad si Hyun-oh papunta sa studio ng litrato. Nakita ng may-ari ng tindahan ang litrato ni Yeok-kyung habang naglilinis siya ng mga gamit. Nang makita niyang dumating si Hyun-oh, agad niyang ipinakita sa kanya ang kamera at sinabing, ito ang regalo para sa iyo. Nang makita ni Hyun-oh ang litrato ni Yeok-kyung, nakumbinsi siya na mahalaga rin kay Yeok-kyung ang kanilang pangako. Naramdaman niyang malapit lang si Yeok-kyung kaya agad na tumakbo palabas si Hyun-oh. Sa kabilang kalsada, nakita ni Hyun-oh ang pamilyar na anino ni Yeok-kyung. Galit na sinisigawan siya ng kasintahan niya at inabot pa sana. Sa sandaling iyon, umalingaw ang busina ng kotse kaya huminto siya. Sinundan ni Yeok-kyung ang direksyon ng busina at nakita niya si Hyun-oh. Tumingin sila sa isa't-isa, magkasama silang naglakad. Ang nakikita lang sa kanilang mata ay ang imahe ng isa't-isa. Hindi sila nagmamadaling umalis, muli silang tumayo sa tapat ng pulang ilaw. Sa pagkakataong ito, hindi na sila nagdaan na parang dalawang estranghero. Hinawakan ni Hyun-oh ang kamay ni Yeok-kyung. Ang katahimikan sa sandaling ito ay higit pa sa libong salita. Pareho nilang naramdaman ang saloobin ng isa't-isa. Sa paghihiwalay nila ni Hyun-oh, nagpatuloy si Yeok-kyung sa pagsunod sa kanyang kasintahan. Bigla, itinaas niya ang kanyang kamay at sumenyas ng taksi at mabilis na sumakay. Iniwan ang kanyang kasintahan. Si Yeok-kyung at Hyun-oh ay pumunta sa studio ng litrato. Ipinaliwanag ni Hyun-oh ang dahilan ng kanyang pagliban kagabi ay dahil kinailangan niyang dalhin ang may-ari ng tindahan sa emergency room. Samantala, inilabas ni Yeok-kyung ang kanyang sirang telepono at tumatawang sinabi, ito ang dahilan kung bakit hindi kita makontak kagabi. Nawala ang pagkakaintindihan at muli silang ngumiti ng maliwanag. Tinulungan ni Yeok-kyung si Hyun-oh na ayusin ang kanyang damit at buhok. Sunod-sunod na niyakap ni Hyun-oh si Yeok-kyung, nais niyang bumagal ng kaunti ang pag-ikot ng oras. Ang maikling sandali ng muling pagkikita ay matatapos na, kailangan na naman nilang maghiwalay. Ang flight ni Hyun-oh ay alas negatibo 1:30 at ang flight ni Yeok-kyung ay alas negatibo 1:00. Habang kinukunan ni Yeok-kyung si Hyun-oh, sinabi niya, gusto ko ring kumuha ng larawan mo. Matagal nang hindi nakita ng may-ari ng tindahan ang maliwanag ng ngiti ng dalawa, kaya ibinigay niya sa kanila ang lahat ng larawan at nagpaalam. Hawak ang mga larawan, umalis sila sa studio ng litrato at nagkita ulit sa paliparan. Itinago ni Hyun-oh ang litrato ni Yeok-kyung at sinabing, dadalhin kita. Ibinigay niya kay Yeok-kyung ang kanyang litrato. Naghiwalay sila ng may pag-aatubili. Nagkita ulit si Yeok-kyung at Hyun-oh sa paliparan. Nagpaalam ng walang pagsisisi. Ayos lang kung kailan sila magkikita ulit dahil ngayon ay mayroon na silang impormasyon sa komunikasyon ng isa't-isa. Muling nakita ni Yeok-kyung ang lalaking kanyang hinahanap-hanap gabi araw. Akala niya nakalimutan na niya ito, ngunit nang harapin niya ang kawalang interes ni Hyun-oh, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap si Yeok-kyung ng email mula kay Hyun-oh matapos ang 3 taon na walang balita. Ang nilalaman ng email ay ilang salita lamang, namimiss kita, nasa Seoul ako. Nang makita ang linyang namimiss kita, naramdaman ni Yeok-kyung ang pagkalito sa kanyang puso. Tiningnan ang schedule, alam ni Yeok-kyung. Makakarating siya sa Seoul sa loob ng ilang araw. Balak niyang sagutin, matagal na tayong hindi nagkita, kung nasa Seoul ka pa, magkita tayo. Ngunit si Hyun-oh at siya ay naghiwalay at nagkabalikan sa loob ng 8 taon. Ang komplikadong relasyon na ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan kay Yeok-kyung. Binura niya ang mga salitang katatapos lang niyang isulat at simpleng sumagot lamang ng, sana ay masaya ang iyong biyahe. Dahil 3 taon na ang nakalipas, naghiwalay na sila, ayaw na ni Yeok-kyung na maging mas komplikado pa ang relasyon na ito. Dati rin silang isang normal na long-distance couple tulad ng iba pang mag-asawa. Nararamdaman ni Yeok-kyung na napaka-espesyal ng kanilang relasyon. Gaano man kalayo ang distansya, ang kanilang mga puso ay laging nagtuturo sa isa't-isa. Ngunit sa huli, natalo pa rin sila ng distansya. Sa panahon, nakaranas sila ng mga paghihirap sa kanilang karera. Madalas magpadala si Yeok-kyung ng email kay Hyun-oh. Sumulat siya ng mga positibong salita kasama ang mga larawang kinuha niya. Ngunit si Hyun-oh ay hindi lamang tinanggal sa isang mahalagang performance, kundi nasugatan din ang kanyang paa dahil sa labis na pag-ensayo. Ito ay isang malaking shock para sa isang mananayaw. Walang kaalam-alam si Yeok-kyung tungkol dito. Lumipas ang 3 taon, gusto na rin kalimutan ni Yeok-kyung ang damdaming ito. Sa pagkakataong ito, bumalik siya sa Seoul dahil hindi siya nakadalo sa pagtatapos ng kolehiyo ng kanyang ina. Upang makabawi sa kanyang ina, pumayag siyang sumama sa kanyang ina sa isang biyahe sa Korea upang gumaan ang pakiramdam. Sa paliparan, dahil sa paglalasing kagabi, ang kanyang ina
Naidura ni Yeokyung si Moon Hae-ran sa banyo. Dahil din dito ay nakilala ni Yeokyung si Hae-ran. Dali-dali niyang pinunasan ang damit ni Hae-ran at sinabing babayaran niya ito. Ngunit ang damit ni Hae-ran ay designer item. Ang shirt lang ay nagkakahalaga na ng $200 na ikinabalisan ni Yeokyung. Umiti si Hae-ran at sinabing ayos lang na nagpagaan ng kapaligiran. Ito ang unang pagkakataon na bumalik si Yeokyung sa Seoul sa Taglagas. Dinala niya ang kanyang ina sa pamilyar na kalsada noong mga nakaraang taon. Ngunit pagkaraan ng 3 taon, nagbago na ang lahat. Maraming lugar ang hindi tulad ng dati, kahit ang paborito niyang studio ng litrato ay nagsara na rin. Nakita ang bagong may-ari na nagdadala ng mga pinta sa tindahan, labis na ikinalungkot ni Yeokyung. Dinala ni Yeokyung ang kanyang ina sa motel ni Lee Baekman dahil gusto ng kanyang ina na gumamit ng banyo, ngunit wala na ang karatula ng motel. Akala ni Yeokyung ay nagsara na ang motel. Muling nakita si Lee Baekman, masayang kinamusta siya ni Yeokyung. Matapos magkwentuhan sandali, nalaman niya na 2 linggo nang sarado ang motel. Naramdaman ng ina ni Yeokyung na napaka-espesyal ng lugar na ito, at alam niyang gusto ng kanyang anak ang lugar na ito, kaya sinadya niyang magmaktol at sinabing gusto niyang manatili dito. Pumayag si Baekman na manatili sila ng isang gabi. Masigasig din siyang nag-ayos para sa kanila sa kwartong madalas na tinutuluyan ni Yeokyung. Matapos ilagay ang mga gamit, naglakad-lakad si Yeokyung sa bakuran, at napabulala siya na ang lugar na ito ay naglalaman ng lahat ng alaala ng kanyang kabataan. Nagpunta si Yeokyung kasama ang kanyang ina upang hanapin ang bahay kung saan siya nakatira noong nakaraang taon. Masayang kinuna ni Yeokyung ng magagandang litrato ang kanyang ina. Matapos mapagod sa paglalakad ang mag-ina, pumasok ang mag-ina sa isang pub para magpahinga. Dahil sa pag-aalala kay Yeokyung, gusto ng kanyang ina na lumipat at manirahan kasama niya at nagtanong, "Noong nakaraang beses, bumalik ka sa bahay ko at nanatili ka lang ng 2 araw at umalis agad, dahil saan?" Ang paksang ito ay nagpatindi sa kapaligiran. Dahil noong araw na iyon, nakipaghiwalay si Yeokyung kay Hyun-oh, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin sa kanyang ina. Sinabi lang niya, "Sa ibang oras na lang ako magkukwento." Sa sandaling ito, narinig ni Yeokyung ang tunog ng ringtone ng telepono sa ilalim. Dinampot niya ang telepono ng ibang tao at dinala sa reception counter. Ang ina ni Yeokyung ay may malungkot na ekspresyon. Hindi tumitigil sa pagring ang telepono, ngunit hindi niya ito sinasagot. Matapos basahin ang text message, nagmamadaling umalis ang ina ni Yeokyung. Si Yeokyung ay nanatiling umiinom ng mag-isa, naghihintay na bumalik ang kanyang ina. Bigla, natanto niya na ang may-ari ng teleponong kinuha niya ay si Hae-ran. Masaya silang nagbatian, inakala ni Hae-ran na sila ay may destiny, kaya inanyayahan niya si Yeokyung na uminom kasama niya. Pumayag si Yeokyung. Ang 2 estranghero ay masayang nag-usap na parang matatalik na kaibigan. Nang makita ang kamera ni Yeokyung, naalaala ni Hae-ran ang kanyang fiancé na nagtatrabaho sa sining. Ang kanyang mga ideya ay mahirap intindihin para kay Hae-ran at madalas siyang napapahiya dahil sa kanyang trabaho. Ikinuwento ni Hae-ran na nakilala niya ang kanyang fiancé sa Seoul din noong panahong iyon, nagtatrabaho siya sa Seoul at siya naman ay nagbabakasyon. Ikinuwento rin ni Yeokyung ang kanyang mapalad na pagkikita ay Hyun-oh sa 2 biyahe. Labis na naramdaman ni Hae-ran. Nahihiya si Hae-ran, parang plot sa pelikula. Nang magsara ang pub, lasing na lasing si Hae-ran. Balak sana ni Yeokyung na magbayad, ngunit nalaman niyang hindi niya magamit ang kanyang card doon, kaya kinailangan niyang tumakbo sa gilid. Habang tumatakbo pabalik sa pub, biglang nakita ni Yeokyung ang lalaking bumaba sa taxi ay si Hyun-oh. Ang lalaking hinahanap-hanap niya gabi di araw sa loob ng 3 taon. Ngunit tila hindi siya nakita ni Hyun-oh. Pumunta siya sa counter upang magbayad at inalalayan si Hae-ran papunta sa kotse. Hindi makapaniwala si Yeokyung sa kanyang nakita. Sa tour bus, biglang nakita ni Yeokyung ang kanyang dating kasintahan. Nagtinginan silang dalawa, tila silang dalawa na lang ang nasa bus. Minsan silang nagmahalan ng tapat upang malampasan ang malaking distansya. Ngunit sa huli ay hindi nila malampasan ang mapait na katotohanan. Naghiwalay sila ng tahimik, walang paliwanag. Sa panahon ng pagbagsak ng kanyang karera, nakilala ni Hyun-oh si Hae-ran. Siya ay anak ng isang mayaman at ang kanyang pamilya ay nasa negosyo rin ng dance art. Dahil dito, pumirma si Hae-ran ng kontrata kay Hyun-oh at unti-unting umusbong ang pag-ibigan sa pagitan nilang dalawa. Dahil sa background ng pamilya ni Hae-ran, umangat ang karera ni Hyun-oh at naging sikat siya bilang isang mananayaw sa industriya, ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. Naulit ang dating pinsala ni Hyun-oh sa tuhod na humadlang sa kanya upang magpatuloy sa pagsayaw. Nakakaapekto pa ito sa paglalakad. Sa tuwing malungkot si Hyun-oh, kinukuha niya ang kanyang telepono at tinitingnan ang huling email na ipinadala ni Yeokyung sa kanya. Bagamat nasa edad na sina Hyun-oh at Hae-ran para magpakasal, hindi pa rin niya masabi ang katotohanan sa kanya. May bumabagabag pa rin sa puso ni Hyun-oh at hindi niya ito mabitiwan. Ito rin ang dahilan kung bakit mainit at malamig ang kanilang relasyon. Dahil laging nagtatago si Hyun-oh kay Hae-ran, palihim siyang nagpasubaybay. Nagkataon, nakita ni Hae-ran ang resulta ng diagnosis ni Hyun-oh. Humanap siya ng kaibigang doktor at nalaman ang tunay na kalagayan ni Hyun-oh. Alam niyang hindi na kailanman makakatapak si Hyun-oh sa entablado. Para mapanatili
Si Hae-ran ay gumawa ng paraan para mapanatili si Hyun-oh sa tabi niya sa pamamagitan ng paggamit ng pangangailangan ng dance troupe ng kanyang pamilya sa isang choreographer. Hindi siya nakipag-usap kay Hyun-oh at kusang tinanggihan ang imbitasyon ng guro na hinahangaan ni Hyun-oh at inayos para sa kanya ang isang bagong posisyon. Biglang naging choreographer at direktor si Hyun-oh ng dance troupe. Ang pangarap ni Hyun-oh na sumayaw sa entablado ay napilitang bumalik sa likod ng entablado. Hindi ito matanggap ni Hyun-oh, hindi lang niya pinagsisihan ang pagsasayaw, kundi pinagsisisihan din niya si Yo-kyung. Kagabi, habang sinusundo si Hae-ran, nakita ni Hyun-oh si Yo-kyung. 5 araw na ang nakalipas, nang pahirapan siya ng pinsala sa kanyang paa. Si Hyun-oh ay lakas loob na sinagot ang email ni Yo-kyung, "Namimiss kita. Nasa Seoul ako." Inisip niya na ang kanyang mga salita ang nagdala kay Yo-kyung pabalik sa Seoul. Ang pagsisisi at pag-ibig para kay Yo-kyung ay muling umusbong sa puso ni Hyun-oh. Nakaramdam din siya ng pagkakasala kay Hae-ran. Nag-isip siya buong gabi. Nagpa siya si Hyun-oh na hindi sasayangin ang kabaitan ni Hae-ran. Maaga kinaumagahan, pumunta siya sa direktor upang pumirma ng kontrata at tanggapin ang posisyon bilang choreographer at direktor ng dance troupe. Ang lahat ay nangyari ayon sa gusto ni Hae-ran. Masaya niyang inanyayahan si Hyun-oh na sumama sa kanya sa isang one-day tour sa Seoul. Ito ang biyahe na hindi pa nila nararanasan ng magkasama. Sa bus, biglang nakita ni Hae-ran ang mag-ina ni Yo-kyung at agad silang binati. Lumingon si Yo-kyung, nakilala niya na ang fiancé ni Hae-ran ay si Hyun-oh. Ang pagtatagpo, ngunit mapaglaro ang tadhana, sila ay muling naupo sa iisang mesa habang nanananghalian. Hindi inaasahang nalaman ni Hyun-oh na bumalik si Yo-kyung sa kanyang pangarap sa pagkuha ng litrato. Napansin ni Hae-ran na iba si Yo-kyung ngayon kaysa kahapon, kaya tinanong niya ito kung anong mayroon. Ngunit sinabi lang ni Yo-kyung na medyo pagod siya dahil sa paglalakbay. Nagkataon namang nakita ni Yo-kyung si Hyun-oh na palihim na umiinom ng gamot sa isang sulok, ngunit hindi siya lumapit para magtanong, tahimik lang siyang nanood. Sa bus papunta sa huling hintuan, muling tumingin si Yo-kyung kay Hyun-oh. Nag-aalala siyang nag-text, "Saan ka masama ang pakiramdam?" Ngunit binasa lang ni Hyun-oh ang text message at hindi sumagot. Itinutok niya ang kanyang mukha sa labas ng bintana. Ang malamig na pagkilos na ito. Dahil dito, nadismaya si Yo-kyung. Pagbaba ng sasakyan, magkahawak kamay na naglakad-lakad sina Hae-ran at Hyun-oh. Ngunit dahil sa paglalakad buong araw, lalo pang nag-inflame ang kanyang pilay na binti. Hindi lang nilalagnat si Hyun-oh, pinagpapawisan pa siya ng malamig. Umupo siya saglit upang magpahinga at nang kukunin na sana niya ang gamot ay natuklasan niyang naiwan niya ang anti-inflammatory sa bus. Napakalamig ng panahon sa Seoul sa gabi at naiwan ng ina ni Yo-kyung ang kanyang shawl sa bus. Bumalik si Yo-kyung sa bus para kunin ang shawl para sa kanyang ina. Hindi inaasahan, natuklasan niya ang tableta ni Hyun-oh na nahulog sa upuan. Sa sandaling iyon, bumalik si Hyun-oh at mabilis niyang kinuha ang tableta. Marahil dahil may sakit kaya naging padalos-dalos ang isang tao. Ang emosyong matagal ng pinigilan ay sa wakas ay sumabog dahil nakita si Hyun-oh na ganoon, nakadama ng pagkasuklam si Yo-kyung. Sinabi niya kay Hyun-oh na hindi siya bumalik sa Seoul dahil sa kanya. Nagalit pa si Yo-kyung at sinabing, "Wag mo na iyong gawin. Hindi ako ang iyong laruan. Tawagin mo kung kailangan mo, paalisin mo kung ayaw mo." Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Hinila ni Hyun-oh ang kamay ni Yo-kyung, gusto siyang pigilan, ngunit marahas niyang binawi ang kanyang kamay. Nang makita ang nahulog na kamera ni Yo-kyung, naalala ni Hyun-oh ang mga salitang pagpapalakas loob niya noong nakaraan. Nakaramdam siya ng pagsisisi dahil hindi niya pinahalagahan ang pagmamahal na ito. Gusto niyang bumalik sa nakaraan at magsimulang muli. Habang naglalakad siya para hanapin ang kanyang ina, nakatanggap ng tawag si Yo-kyung mula sa kanyang ina. Sinabihan ni Yo-kyung ang kanyang ina na manatili sa lugar at aalis sila sa grupo at babalik maya-maya. Pagkababa ng telepono, napagtanto ni Yo-kyung na naiwan niya ang kanyang kamera sa bus, kaya napilitan siyang bumalik sa sasakyan. Nang makuha ang kamera, nakita ni Yo-kyung ang likod ni Hyun-oh na tila nahihirapan. Nilapitan niya si Hyun-oh upang magtanong, ngunit si Hyun-oh ay may mataas na lagnat, wala siyang sinabi, hinawakan lamang niya ng mahigpit ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, tumakbo si Hae-ran at nang makita ang kahina-hinalang tagpo nilang dalawa, tahimik na umalis si Yo-kyung. Tila napagtanto ni Hae-ran na hindi normal ang relasyon ng dalawa. Nakilala ang tamang tao, ngunit sa maling panahon, mahirap lampasan ang agwat ng katotohanan. Tanging ay maaaring magsikap na maging mas mahusay na bersyon ng kanyang sarili upang maghintay ng mas magandang pagkikita sa hinaharap. Nagkita sila sa maikling 12 gabi sa loob ng 8 taon, ngunit ang panahong iyon na magkasama sila ay mananatiling di malilimutang alaala. Bagamat may fiancé na si Hyun-oh, hindi niya pa rin makalimutan si Yo-kyung. Sa tuwing nalulungkot siya, ang una niyang naiisip ay siya pa rin. Maging kagabi, nang may sakit siya, si Yo-kyung pa rin ang gustong hawakan ni Hyun-oh ang kamay. Kahit alam na ni Hyun-oh ang intensyon ni Yo-kyung, ayaw pa rin niyang ibunyag ang anuman kay Hae-ran. Kinaumagahan, inayos ni Hyun-oh ang kanyang sarili, sinubukang maging normal, at naghanda ng pumasok sa trabaho. Bagamat gusto niyang malaman kung ano ang nangyari kina Hyun-oh at Yo-kyung, ngunit ayaw nang banggitin iyon ni Hyun-oh. Isa lang ang sinabi niya, pasensya na nagpaalala kay Hae-ran sa kwento ni Yo-kyung tungkol sa lalaking nakilala niya sa biyahe. Ngunit talagang mahal ni Hae-ran si Hyun-oh, kaya umiti siya at sinabi, "Wag na tayong magpatinag." Bagamat sinabi niya iyon, nagsimula nang hindi magtiwala si Hae-ran kay Hyun-oh. Ibinigay niya ang larawan ni Yo-kyung sa kanyang sekretarya at hiniling na subaybayan si Hyun-oh. Kung magkikita sila, ipagbigay alam sa kanya agad-agad. Maagang pumunta si Hyun-oh sa dance troupe upang makipag-usap sa lahat. Sa harap ng
ang mga tanong ng mga miyembro kung bakit niya tinalikuran ang pagsasayaw at kung siya ay pumunta. Backdoor ba o hindi? Taos pusong sumagot si Hyun-oh. Bagamat hindi niya ipinaliwanag kung bakit hindi na siya sumasayaw, inamin niya na siya ang fiance ni Hae-ran. Naniniwala si Hyun-oh na ang kanyang kakayahan ay ganap na kayang gampanan ang posisyong ito. Ang napakakumbinsing paliwanag na ito ay nagbigay kasiyahan sa mga miyembro. Habang naghahapunan sila ng magkasama, napaka-curious pa rin ng mga miyembro kay Hyun-oh, kaya tinanong nila siya kung bakit niya tinanggihan ang imbitasyon ni Guro iyon. Ikinagulat ni Hyun-oh ang tanong na ito dahil walang sinuman ang nakipag-ugnayan sa kanya. Ngunit sinabi ng mga miyembro na kamakailan lamang iyon. Sa sandaling ito, naunawaan ni Hyun-oh na hindi pala siya walang pagkakataong tumayo sa entablado, kundi si Hae-ran ang humarang sa pambihirang pagkakataong ito upang pilitin siyang maging choreographer. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na anino ang pumasok sa restaurant at muling nagkita sina Hyun-oh at Yoo-kyung. Pagkaalis ng mga miyembro, tiningnan ni Hyun-oh ang kanyang babaeng nakatadhana nang may matinding damdamin sa mata. Ngunit nang makatanggap siya ng text message mula kay Hae-ran, tumayo siya at umalis. Nang makita si Hyun-oh na umalis, nakadama ng pagkadismaya si Yoo-kyung. Imaginin pa niya na muling umupo si Hyun-oh sa kanyang harapan at nagpakilala tulad noong 8 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, ang lahat ay matakaw na ilusyon niya lamang. Nasaksihan ng sekretarya ni Hae-ran ang lahat at iniulat ito sa kanya. Alam na ni Hae-ran na nagkita muli sina Hyun-oh at Yoo-kyung. Bagamat sila ay walang ginawang labis na kilos, ngunit ang kalooban ni Hae-ran ay nag-iwan ng malalim na sugat. Sa sandaling ito, hindi niya alam kung anong salita ang gagamitin upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Kinwestiyon ni Hyun-oh si Hae-ran kung bakit niya itinago ang imbitasyon ni Guro iyon, halatang alam niya kung gaano kahalaga ang pagsasayaw sa kanya, bakit niya ito basta na lang tinanggihan. Hayagang sinabi ni Hae-ran ang tungkol sa pilay sa binti ni Hyun-oh, dahil anuman ang mangyari, hindi na siya makasasayaw pa. Sinabi niya na ang lahat ay naayos na, umaasa siyang manatili na lang si Hyun-oh sa kanyang lugar at huwag nang magkamali pa. Ngunit ang pagpupursige at dangal ng isang artista ay hindi maunawaan ng isang ordinaryong tao. Kaya, ang kanilang relasyon ay naputol. Nailantad ang sikreto, gusto ni Hae-ran na ipaliwanag ni Hyun-oh ang relasyon nila ni Yoo-kyung, ngunit ang pinakapangunahing tiwala sa pagitan nilang dalawa ay wala na. Nadama ni Hyun-oh na hindi na niya kailangang magpaliwanag, tumalikod siya at umalis. Muling pumunta si Yoo-kyung sa pamilyar na pader ng kuta. Ang lugar ay tulad pa rin ng dati, ngunit tila ang lahat ay tuluyan ng nagbago. Nadama niya na ang kanyang damdamin at si Hyun-oh ay dapat nang magpaalam. Marahil ang pamamaalam na ito ay dapat sabihin ng malinaw, nang hindi nag-iiwan ng anumang panghihinayang o pagsisisi. Ngunit wala si Yoo-kyung ng sapat na lakas ng loob. Inanyayahan ni Yoo-kyung ang kanyang ina na magbus patungong dagat upang kumain ng kinilaw sa gabi. Ngunit malapit na, oras ng tagpuan, hindi pa rin dumating ang kanyang ina at hindi rin makontak ang telepono. Kasabay nito, tinalikuran na ni Hyun-oh ang lahat, pumunta sa pintuan ng inn at tinawagan si Yoo-kyung. Hindi inaasahan, narinig niya ang boses ni Yoo-kyung sa loudspeaker ng istasyon. Upang makita si Yoo-kyung, agad na tumakbo si Hyun-oh sa istasyon at nag-text sa kanya na magkita sa Seoul Station. Sa mismong sandali na sumakay si Yoo-kyung sa tren, tumawag ang kanyang ina. Umiiyak ang kanyang ina at sinabi na kailangang operahan ang lola niya na maaaring mawala ngayong gabi. Nang marinig ang masamang balita, nagmadaling hinila ni Yoo-kyung ang kanyang maleta patungo sa ospital. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon at nakahinga ng maluwag ang lahat. Inaliw ni Yoo-kyung ang kanyang ina. Nang pumunta sa banyo ang kanyang ina, nakatanggap siya ng text message ni Hyun-oh, sasakay ako sa huling tren patungong dagat. Magkita tayo doon. Pagkabasa ng text message, nag-isip ng malalim si Yoo-kyung. Nang makita ang malungkot na mukha ng kanyang anak na patuloy na nagriring ang telepono, ngunit hindi niya sinasagot. Pinayuhan ng ina ni Yoo-kyung na huwag siyang tumakas sa pag-ibig tulad niya. Anuman ang maging resulta, kailangan mong harapin ito, kaya itinulak niya si Yoo-kyung palayo. Nagmamadaling tumakbo si Yoo-kyung sa istasyon at inabutan ang huling tren patungong dagat. Hindi siya sigurado kung nakasakay ba si Hyun-oh sa tren. Habang naghahanap ng upuan, hinahanap din ni Yoo-kyung si Hyun-oh. Sa wakas, nakita niya ang pamilyar na anino. Umupo si Yoo-kyung sa harap niya. Ipinaliwanag ni Hyun-oh kung bakit hindi siya nakipag-ugnayan kay Yoo-kyung dahil pakiramdam niya ay napakawalang silbi niya. Noon, na-eliminate siya sa mahalagang audition ng dance troupe at ngayon, mayroon na siyang pilay sa binti at hindi na makasasayaw pa. Ayaw niyang mag-alala ka para sa akin. Ang mga bagay na ito ay inaasahan na ni Yoo-kyung. Lubos siyang naunawa, ngunit sa huli, hindi pa rin bumalik si Hyun-oh sa kanya, tapos na rin ang lahat. Marahil ang matagal na pananabik na ito ang nagdala sa kanila na sumakay sa tren patungong dagat. Sa edad na 26, nangangarap silang magkasamang pumunta sa dagat. Sa edad na 34, natupad nila ang pangakong iyon. Sino ba ang walang pagsisisi sa buhay? Nakilala ang tamang tao, ngunit sa maling panahon, mahirap lampasan ang agwat ng katotohanan. Nag-usap silang dalawa sa isang maliit na bahay sa gilid ng dagat. Sa kalooban ni Hyun-oh ay gusto pa ring maibalik ang kanilang pag-ibigan, ngunit matagal nang binitawan ni Yoo-kyung ang damdaming ito. Marahil, ang pagiging matanda ay kapag mahal mo pa rin ang taong iyon, ngunit hindi ka na nagpupumilit pa. Nakatulog si Hyun-oh sa tabing dagat. Pagkagising niya, natuklasan niyang nawawala si Yoo-kyung. Naghanap siya sa lahat ng dako, at sa wakas ay nakita niya ang anino ni Yoo-kyung. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Hyun-oh at si Yoo-kyung ang tumatawag. Wala siyang sapat na lakas ng loob upang magpaalam ng direkta kay Hyun-oh.
Inisip niya na mas madaling sabihin ito sa telepono. Napakaganda ng paglubog ng araw, ngunit may kalungkutan. Tinanong ni Okyung si Hyun-oh kung noong taon na iyon ay hindi tayo nagkita sa Seoul. Ano na kaya ang mangyayari ngayon? Sumagot si Hyun-oh, kahit saan pa, magkikita pa rin tayo. Muling nagtanong si Okyung kung noong taon na iyon ay nagkita tayo sa tamang oras. Ano kaya ang mangyayari? Sabi ni Hyun-oh, marahil hindi ako pupunta sa Germany para mag-training, kundi sa New York. Ngunit sinabi naman ni Okyung, kung gayon, maghihiwalay pa rin tayo sa huli. Upang tanggapin ni Hyun-oh ang katotohanan na tapos na ang kanilang damdamin, sinabi ni Okyung, nang makilala kita, nagsimula ulit ako sa pagkuha ng litrato. Pagkatapos nating maghiwalay, nagsimula ulit ako sa pagkuha ng litrato. Ikaw, ay maaari mo ring gawin iyan kahit wala ako, kaya mo pa ring gawin iyan. Sa ganitong paraan, nagpaalam na sila sa huling pagkakataon. Pagdating ng taglamig ng susunod na taon, bumalik si Okyung sa Seoul. Ang kanyang solo photo exhibition ay ginanap sa Seoul. Samantala, si Hyun-oh ay naging isang tanyag na choreographer. Sa pagkakataong ito, ang kanyang dance troupe ay mayroon ding performance sa Seoul. Muli, nagkita silang dalawa sa kalye.